Okay, so this is Real Talk 101, episode 58, February 8, 2024, Thursday. Sa mga ano dyan? So mga umaasa na magkaroon ng girlfriend and boyfriend. This coming Valentine's Day, sa mga umaasa na may magyayaya sa kanila ng date. Doon naman sa nagdadalawang isip, kung meron pa bang nakadestino or nakalaan para sa inyo, then siguro, kailangan nyo na talaga ng full private reading para at least alam nyo naman yung katotohanan, di ba? So, gawin natin. Ngayon, kuha tayo dito isa. Tingnan natin kung ano yung message. Cleverness. Okay, so that is rabbit. If you have been going through difficult times, it is time to think outside the box to find the solution. And this is also a reminder to avoid neglecting your creative side. And if you have let creative projects lapse, it may be time to pick them up back again. Totoo to. Okay? So dahil usaping pag-ibig tayo ngayon, i-divert natin ito into love, 'di ba? Kung nasa punto ka na isang toxic na relasyon ngayon, no? Kailangan mo nang mag-isip. Yung relasyon na tinutukoy ko is hindi lang relasyon sa pag girlfriend, boyfriend, live-in or what, pero kahit nasa marriage ka, no? So kung sa tingin mo, yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa hindi na talaga ganun kaganda, wala na talagang maganda pang magagawa at wala na talagang solusyon, no? Kasi nagkakaroon ng neglection eh. Para naman siguro tawag doon, para mabago mo, 'di ba? Pag-isipan mo kung ano yung maganda. Kasi minsan hindi talaga minsan, kadalasan. Kung nagsimula ka sa isang relasyon na pinilit mo lang, magtatapos ka sa problema. Walang katapusang problema sa relasyon kasi pinilit mo lang yung tao eh. So, kaya siguro kapag nandyan ka sa puntong yan, kailangan mo talagang mag-isip. Kung meron kang taong mahal mo talaga at matagal mong hindi nakita, di mo nakausap, and then dumating ang tamang panahon, nagkita kayo or nag-usap kayo uli, and then sinasabi dito sa dulo, it may be the time to pick them back again. So, ibig sabihin, baka talaga, binigyan kayo ng pagkakataon ng universe na magkita pa kayo kasi kayo talaga yung nakadestino. So, kahit ano pa yung sitwasyon ninyo ngayon, no, kahit ano pa yung status ninyo ngayon sa love, pag ito nangyari sa inyo, you have to be wise enough kasi sinasabi dito, baka hindi na ulit ito mangyari sa inyo. So kapag pinalagpas nyo pa ang pagkakataong ito, hindi na kayo magkakatagpo pang muli. So kung nandun kayo sa punto na nasa kasal kayo ng asawa mo, and then you realize na iba pala yung mahal mo at hindi yung asawa mo, then let your husband or your wife know the real situation para naman hindi ka magiging unfair sa kanila. Though ando doon yung pain, probably ando doon yung matinding away, real talk, mas maganda na sa yung manggaling kaysa manggaling pa sa ibang tao na yung mga istorya is may dagdag bawas, 'di ba? Meron namang ibang tao o meron namang ibang asawa na talagang ayaw umamin. So, parang nilalagay mo lang din yung sarili mo sa napakalaki pang problema. Kasi, hindi magtatagal, malalaman din yan eh. So, mas maganda pa, naaminin mo habang may panahon pa, habang kayo pa lang dalawa nakakasense. Kasi, iba na talaga yung dating kapag may nakikialam na ibang tao. And then, if there might be some kids or children na involved, then kailangan mo talagang sabihin or ipaliwanag ng mabuti sa kabataan or sa mga anak. Huwag niyong i-brainwash dahil hindi naman ginusto ng mga anak na lumabas sila sa mundong ito sa ganyang pares ng magulang. And then doon naman sa mga anak, kapag nakikita niyo yung magulang niyo na sa ganyang sitwasyon na laging nag-aaway, parang walang improvement ang buhay, and then alam niyo na meron silang mahal na iba, wag niyo silang husgahan. Kasi yung pinakamahalaga doon is,
nagampanan nila yung pagiging magulang nila sa inyo. Kesa naman itakwil nyo, talikuran nyo, di ba? Huwag ganon. Dahil baka hindi nyo alam, darating din ang panahon, ganyan din ang sitwasyon nyo kapag nasa kayo, nasa tamang edad. So, siguro yung magandang aral dyan is maging bukas yung isipan ninyo bawat isa sa lahat ng possibilities. Kasi, wala namang possibilities siguro na puro positive. 'Di ba? There is always a negative paired with positive. Kaya wag kang humiling sa panahon or sa pagkakataon or sa Panginoon na matapos lahat ng problema mo, because it will never happen. The real talk is, walang katapusan ng problema. Pero, pwede mong i-master yan sa sarili mo, na ang bawat problemang mapagdadaanan mo sa buhay, ang bawat pagsubok na ibigay sa'yo, then, i-divert mo yun as a strong fuel sa buhay mo, or probably a big inspiration for you to learn na hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kang lukuhin. Hindi sa lahat ng panahon is pwede kang utuin or pwede kang maisahan kung ano man yung sitwasyon na meron kayo about love, kasi love month tayo ngayon. 'Di ba? So, lalong-lalo na doon sa kabataan, raising this topic with the millennials right now, huwag niyong bigyan ng problema ang magulang ninyo ng dahil lang sa pakikipag-date. Kasi alam nyo, yung pakikipag-date naman kasi pwede nyo namang gawin kapag nag-mature kayo lalo. Pero yung hinihiling ngayon dito, you have to be wise, kasi yung iba, real talk, nabubuntis na hindi inaasahan. Yung iba namang lalaki nakakabuntis na di naman inaasahan. So, meron kasi mga tipo ng magulang na once nalaman nila na nakabuntis yung anak nila, itatakwil nila para that son of them will learn his lesson. And then kapag ikaw naman yung anak na babae na nabuntis dahil sa kakadate mo, you have to quit studying, 'di ba? And then you have to take care of your child. So yun yung pinakamahirap doon kapag dumating ka sa puntong ganyan na mas pinili mong sundin yung pagiging stubborn mo kaysa naman magiging mabuting anak ka sa magulang mo. Pakatandaan nyo lagi, kapag kayo'y humantong sa ganitong sitwasyon, and then sa kalaunan, hindi naman magkakaroon ng magandang result yan kasi hindi lahat ng nabuntis ng maaga is nag-e-end up ng maganda. Kalimitan, naghihiwalay din sila dahil sa masyadong bata pa yung isipan nila, and then they don't know what to do, lalong-lalo na kung hindi kayo tapos sa pag-aaral ninyo, okay? So, kailangan nyo talagang, you have to think outside the box. Kung ang habol nyo lang is on date, anytime pwede kayong mag-date, but you have to choose the person to date with, kasi sa sitwasyon ngayon, wala nang pinipili. Kawawa lang magulang ninyo or kawawa lang din kayo kung hindi kayo magsasabi ng totoo. 'Di ba? If you will have a date, then sabihin niyo yung location, yung time sa magulang ninyo or sa siblings ninyo para alam nila kung saan kayo pupuntahan. No? Alam niyo yung mga balita, 'di ba? So sana lahat naman maging safe, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon. And then ano pa ba? Sa mga tao namang mature, kapag pinagbigyan din kayo pala ng pagkakataon na makausap niyo yung mga tao talagang inaasam-asam niyo, huwag niyo na sayangin. No, huwag na kayo pa-bebe, huwag na kayong pa-itchos-itchos pa, 'di ba? Kung gusto niyo, kung hindi, hindi. Ganun na kasimple 'yon. Kasi sinabi dito ni Universe, kapag yan nagkita kayo for the second time, i-grab mo na kasi wala ng third time. So again, happy Valentine's Day to each and everyone. Kung gusto niyo magpa-book ng love reading, let me know. Love ritual, let me know. Okay? Ano pa ba? Maraming salamat nga pala doon sa lahat-lahat na nagpa-love reading sa akin simula nung nagsimula ako dito sa TikTok, because natupad ko yung panata ko. Thank you!